Full coverage sa unang araw ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ngayong araw mga kasama, nasa linya po natin ngayon si Professor Antonio Contreras, Political Analyst. Opo. Prof, good morning. Good morning po. Opo. So, day one ng impeachment trial sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang inaasahan po ninyo na mangyayari today? Well, finally, magsisimula na itong prosesong ito na ayon sa saligang batas. At ngayong araw na ito, inaasahan natin magsisimula na maglahad ng kanilang mga ebidensya ang prosecution, ang House prosecutors sa tulong ng mga private prosecutors. So, may binigyan na silang pangalan na parang tatlo. Hindi ko alam kung yung tatlong yun lahat na ipipresent ngayon or isa lang. Depende yan kasi sa takbo ng mga tanong na mula sa mga prosecution, pati yung cross-examination ng depensa, pati yung mga senador, pwede rin sila magtanong. Opo. Ito'y parte ng proseso talaga ng impeachment. Sa day one, paghahanda lang muna lahat, paglalatag para at least magiging smooth yung tagbo ng paglilitis. Well, actually, nasa pre-trial order na yun. Yun yung nangyari sa pre-trial, inilista na nila silang tatawagin. Yung mga ebidensya ay namarkahan na. Although, maaring sa course, sa process, hindi ko alam kung mangyari mamayang hapon na pwedeng may i-present ng bagong ebidensya na hindi pa barkado. Katulad ng pagbubukas ng kahon mula sa BIR. Hindi pa yun nabuksan. Hindi pa namarkahan yung mga laman nun. So hindi natin alam kung kailan yun gagawin. Sapagat ang uunahin yata nilang article of impeachment ay yung tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos kay First Lady at sa dating Speaker. Opo. Parang may mga resolusyon na atang ilalatag ang prosecution panel lalo tigid doon sa kanilang bukod sa gusto nilang buksan na yung green box. May mga sinasuggest din sila sa pamamagitan ng paglalatag ng pagpasa ng resolusyon na kung pupwede nga ang yung trial gawin sa salitang Tagalog, Pilipino. Yes, opo. So, hindi natin alam kung mamaya may mapipresentan ng testigo o mga dokumento. Baka mamaya mo lahat ng procedural mamayang hapon. So, abangan natin. Pero, yung ganong paraan, sa tingin ninyo, mga gaano kahaba tatagal yun? Well, kung titignan, hindi natin alam. Paglalatag lang lahat ng mga, yung mga nais nilang ilatag, paghahanda, baka mabilis lang yan. Nahanda na po lahat yan. Pero ngayon yung talagang mismong ang alam ko kasi niyan, ipipresent nila yung isang testigo habang tinatanong, magpapakita ng ebidensya, kaugnay doon sa testimonya ng testigo. Pwedeng maikli yan o pwedeng mahaba yan. Depende po yan sa takbo ng mga tanong. At hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari. May mga ina-anticipate ba tayo ng mga antics mula sa mga senators? Meron bang, kasi kung titingnan natin ang si Vice President Sara Duterte, ang kanyang motion is meron na siyang plano na ipa-dismiss yung impeachment complaint o rather sa ngayon. Na ang sabi naman ng iba ay hindi pwede sapagkat ang naglagay po sa saligang batas ay try and decide. So, ibig sabihin yan, hindi pwede magkaroon ng motion to dismiss. May mga nagtatanong din na pwede bang ang isang Senate member o ang Senate judge ay siyang mag-motion to dismiss. Mukhang hindi rin yun pwede sapagkat sila yung huwes Saan ka nakakita na yung huwes na nag-motion to dismiss? Hindi ba? So, yun yung mga titingnan natin, abangan natin. May drama ba o ito ba ay yung bang very procedural na talagang predictable. Alam mo kung ano yung mangyayari, mayroong tatawagin, tatanungin cross-examine, tatanungin ng mga senator. So, or meron ba tayong inaasahang mga surprises o mga drama mula sa iba't ibang players kasi may tatlong bahagi. Tatlo itong prosecution, may depensa, sa mismo yung Senate court.
Senate Court. Okay. Impeachment court. Sa panig ng prosecution, ano pong nakikita po ninyo yung mga inilatag po nila mga ebidensya laban kay Actually, Vice President Sara Duterte? Malakas pong ebidensya. Actually, yung unang impeachment, yung unang kaso ay tungkol sa pagbabanta kay Pangulong Marcos sa buhay ng First Lady at ng dating Speaker. Yun yata ay napakadali nun sapagkat unang-una nakita naman natin lahat nasa telebisyon. Hindi pa, nasa YouTube lahat, di ba? So, ang depensa na lang ng Vice President na alam naman natin ito ay right, free speech right daw niya. Wala na, sagot lang naman daw niya sa tanong ito na may nagtanong sa kanya kasi nagot niya. At the same time, wala pa naman daw na nahahanap na talagang binayaran niya para okay na usap niya. So yun, anticipated natin yung depensa na yun. So parang wala na nga parang wala nang surprise. Paano ano ba yung lusot? At kakagatin ba ng Senado yung lusot? Malakas ba yung depensa na sabihin free speech right niya lang ito? At saka sinagot lang naman niya yung tanong na parang pag tinanong mo ako, sagutin kita na pagbabantaan kitang patayin, hindi na pagbabanta yun. Yung ba ay valid in defense. Pero, well, sa lahat ng mga inaakusa, no, para mapatalsik si Vice President Sara Duterte, ano ang nakikita ninyo rito na posibleng madidiin kay Vice President Sara Duterte at may posibilidad din na ma-impeach siya? Actually, kung titingnan mo lahat ng allegation sa kanya, malakas. Oho. At ang yun na nga yung binabanggit ko, yung yun na lang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, the First Lady at former Speaker. Yung mismong act ng pagbabanta hindi nagmamatter doon kung tinanong ka lang at sinagot mo lang. Or in-exercise mo yung speech rights o wala ka naman talagang kinausap. Yung mismong pagsasalita mo na pinagbantaan mo ang Pangulo. Yun mismo sa akin, impeachable na yun kasi that is already an evidence that you are not fit to serve in that capacity. Yung mga ill-gotten wealth, kita naman natin may mga ebidensya na lumabas. Diba? Yung salen, yun na lang salen mismo na parang kadula-duda na walang lamang pera sa bangko, wala ka man dalang pera sa kamay mo. 'Di ba? Yun yung for how many years? So yun yung alalahanin natin si President si dating Chief Justice Corona ay na-impeach dahil sa mga salen, 'di ba? Pero unang binanggit ninyo yung pagbabanta sa tingin ninyo, yung pinakamalakas na akusasyon na magdidiin kay Vice President? Yung lahat halos malakas. Lahat. Ito ang pinakamalakas dahil nakita natin lahat hindi na kailangan ng documentation di ba wala ka nang bubukos ng kahon. Wala ka nang kailangan pang markahan na salin. Lahat tayo naging testigo Hindi naman kailangan pang magkaroon ka ng witness na tanungin pa doon sa mismong mismong pero yung mga ebidensya, Prof, yung mga ebidensya, yun ba ay malalakas? Sapat ba yun? Unang-una, yung ebidensya nila sa pagbabanta, di ba? Ano pang ebidensya ang hanapin mo doon na pinagbanta na talaga? Di ba? Ang ipipresent mo na lang doon na corroborating siguro yung karakter niya. Kaya nga siguro tatawagin yung sinuntok niyang sheriff nung siya mayor pa ng Davao. Para may pakita na itong babaeng ito ay merong meron talagang tendency to be violent. Di ba? May ganung klase yun ang nakikita ko. So, yung mga papeles naman ay malakas din yun. Kasi lahat galing yun sa government agencies, hindi yun mga from persons. These are not just affidavits executed by eyewitnesses. These are documents, yung record sa bangko. So, yun naman ay galing mismo sa AMLAC, galing sa kumabuksan itong sa BIR, galing sa COA, di ba?
So, ito yung mga dokumento na mismo galing kay Sara Duterte. Mga o kaya ay mga sinertify na mga opisyal ng mga agencies na may lehitimong kapangyarihan sa usapin. Tungkol sa deposito, tungkol sa salin, tungkol sa income tax, di ba? So, at sa mga galaw ng mga pera sa mga deposito sa bangko. So, malakas yung mga yan. Hindi yan sulat ko lang sa iyo na personal na pwede kong sabihin na inimbento mo lang. Hindi ba? Oo. How about sa defense team? Anong nakikita nyo? Well, Na mangyayari, kung titingnan mo ang mga depensa, ang kanila na lamang din depensa ngayon, kulang yung ang ihahamar nila diyan hindi yung coverage ng mga sinasabing mga aligasyon lagi nilang sasabihin na hindi pa naman Vice President sa Sara Duterte nung nangyari ang mga yan, lalo na doon sa ill-gotten wealth, di ba? Dahil ang iba dyan ay datos na galing nung siya by mayor pa lang. Hindi pa siya Vice President. So yan ang sasabihin nila na depensa na hindi covered dito ang mga bagay-bagay na hindi nung time na hindi pa siya Vice President. Sasabihin din nila na ang asawa niya, si Ma'am Scarpio, ay hindi impeachable official. Yung depensa nila sa pagbabanta nga, sasabihin nila ayun ay galit lang ako sa gobyerno. At may nagtanong sa akin, sinasabi ko lang yung aking karapatan bilang magsalita at wala naman silang maipapakitang isang tao na talagang kinausap ko. Yung mga depensang gano'n, which we already know is what she's going to do. I don't expect her to produce any evidence that is documentary. Kasi ang mga ebidensya pinipresent sa kanya doon sa mga ill-gotten wealth ay mga dokumentong galing sa gobyerno. Ang pwede lang siguro niyan tirahin diyan yung galing doon sa dating assistant, pwede sabihin niya pingkatibo lang. Si Ramil Madriaga. Yun. Pwede niyang siraan ang pagkatao nun. Pwede siraan yung kredibilidad nun. Pero yun si Ramil Madriaga, it's of course a testimony that can be weakened by motive, but the fact that it is corroborated by documents. Yun yung mahirap. Kaya ang tingin ko dito lopsided nga ang laban sa tingin ko. Opo. Mukhang para sa inyo, sa nakikita po ninyo, yung both, very compelling ang ebidensya laban sa kanya. Okay. How about sa panig po ng mga senador? Presiding officer ng impeachment court si Senator Francis Escudero. Opo. Okay. Hindi po. Ang alam ko na magde-preside ay si Senator Sherwin. Tama, opo. Sherwin Gatchalian pa din. Oo. Wala pong resolution ng Senado na papalitan siya. Okay. Paano magiging tagbo ng impeachment court? Well, basically, the senator judges are basically judges. They can ask questions. They can ask questions anytime. But as to whether they are going to show bias already, they should not actually technically be showing their biases openly. They should be as professional, the ideal, dapat hindi natin nakikita dapat sa takbo ng pagtatanong nila. Yun ang ideal kasi dapat nga keep nila sa sarili nila yung opinion nila. Pero alam naman natin na political tong prosesong ito, so makikita na natin sa takbo ng kanilang direksyon ng kanilang mga pagtatanong kung saan na sila papunta. At inaasahan naman natin na yung may mga miyembro na tayo na alam natin kung ano yung takbo ng kanilang pagtatanong, lalo na yung mga kampi ni Sara Duterte. Ang tanong ngayong araw na to, masaserve na ba yung arrest warrant kay Senator Marcoleta bago magsimula ang impeachment trial? Kasi pag na-serve na yung warrant sa kanya, arrest at nag-issue ang korte at inarrest na siya, yun ang magiging problema niya. Hindi siya makakasama sa trial. So, ang drama nito, baka mamaya nagsisimula na yung trial sa kabigla siyang i-arresta. Yun ang drama. Well, bukod kay Senator Marcoleta, yung ibang mga senador din, may mga kinakaharap din mga usapin. Like Senator Bongo,
Senator Yes. Cheese. Okay? Si Senator Bongo ay may napipinto din di umano na issue sa ICC. Oo. Si Senator Chis Escudero wala pa namang kasong naisasampa sa kanya sa ngayon. Although inimbestigahan na siya. Oo. Kaugnay yata ng campaign contribution yun sa kanya. Oo. Although meron din sa flood control. At saka si Senator Joel Villanueva. Yun namang dalawang magkapatid na bigyar, yun naman ay hindi criminal case yata. Well, although criminal, parang tukol yata yun sa inside trading. Oo. Hindi ko alam kung relate. Parang wala naman yata sa flood related. Although si Senator Mark Villar, baka ma-involved din doon sa usapin ng flood control. Oo. So yun lamang ang nakikitang mga pangalan niya. Lalo din, meron na rin pala sa Senator Robin Padilla na maaring kasuhan because of the yung aligasyon na tinudungan niya na tumakas si Senator Bato de la Rosa. Yeah. So ito yung mga pangalan na nakikita ko magkakaisip. So may nakikita ba kayong posibleng sitwasyon na mangyayari lalo tigit dito sa mga pinag-uusapan nga natin na may mga kinakaharap na usapin lalo na sa may mga kaso no nakabimbin at posible maaresto pa. While ongoing yung impeachment. Sabi nyo nga, isa sa mga dapat nating abangan, baka may mga biglang may uusbong na drama dyan na mangyayari. Oo. So mayroon po yan. Posible. At magiging issue dyan, tutuluyan ba sila? Oo. Di ba? Oo. So yun yung maaaring mangyari. What if? Kung oo. Or hihintayin bang matapos ang impeachment process bago sila sampulan at gamitin. Mayroon din of course yung reality na pwedeng gawin yun ng pangbanta o kaya sword of Damocles na pwedeng sabihin na ito yung pwedeng mangyari sa'yo. So dapat may mga ganong anggulo na dapat tingnan. Pero hanggang sa ngayon, sa tingin ko, whatever happens, I think we should just be hoping, the country should be hoping that the rule of law should be followed. Oo. No exceptions whatsoever. Kung talagang dapat kasuhan ng isang tao, di kasuhan, arestahin, at hindi dapat isa-isip kung dahil may impeachment o wala. Kasi ganun dapat. Hindi pwedeng gamitin yung kaso as a leverage. At the same time, hindi rin pwedeng gamitin yung impeachment as an excuse to delay justice. On someone that deserves to be arrested. Diba? Pero paano? May makukuha bang sapat na boto kung gano'n ang magiging sitwasyon? Well, kasi nga, isa pa yun. You know, what makes this very exciting is the fact that we are now going to go into the territory of what is really the meaning of all members and what is two-thirds. Kasi habang pinag-aaralan ko yung sitwasyon, nakikita ko na tama nga naman yung punto na ang nilagay sa saligang batas ay 2/3 of all members, hindi naman 16. Kasi kung talagang gusto ng mga gumawa ng batas na gawing 16 ang threshold, di sana ginawa nilang 16 members. The fact that they say 2/3 of all members of the Senate, then that means that they are opening the possibility that at the time the impeachment is happening, that the number of members will not be 24. Kasi maraming pwedeng mangyari, pwedeng during the impeachment, may namatay, may nakulong, di ba? Merong incapacitated, di ba? At hindi pa nakakahalal ng kapalit. So, you know, it's the thing that and then I thought na, I think the best test here is what happens if there are only now 14 senators. Okay? Di ba? What about there are only 15 senators because 9 senators are no longer there? What happens if there is a cataclysmic event na nung siyam na yon sa halos may nagkasakit, may namatay, may nakulong, whatever, o lahat sila may nangyari? Huwag mong sabihin na hindi na pwede mag-impeach ang Senado. Dahil 50 na lang sila. Dahil hindi na sila makarating ng 16. So that is they can still pass laws because they will still have a quorum of 13. Right? Kung titingnan natin, they can still pass laws. They can still, because they still have 15 members. But they could not impeach. Or I could not imagine that the writers of the Constitution, the authors, would come up with a policy, with a provision that will basically be futile and useless if
the number of the senators will dwindle to as lower than 16. Mm-mm. Ibig sabihin yan, ano mangyayari kung 16 talaga nag-exact? I say, the fact that all members ang ginamit, all members related to what? Kasi this is a court. Pag ang huwes ay hindi nakarinig ng kaso, kung ikay kahit member ka ng Korte Suprema at ikay absent nung panahon ng trial all over, di ba hindi naman siya sumasali? Nag-inhibit ang ibang nga di ba? So I think the fact that this is an important constitutional process, if by design you are unable to participate in the deliberations, then why should you be counted in the computation of the threshold? Mhm. Di ba? Yeah. Yun ang iniisip ko Parang hindi naman nakalagay. There is nowhere in the Constitution it is stated that there should be 16 votes. Mhm. It only says 2/3 of all members. Oo. So, ano pong nakasalalay rito? Sa bandang huli? Well, nakasalalay kasi dito ang rule of law. Nakasalalay dito ang kalakasan ng ating mga institusyon. Mhm. So I think at the end of the day, what should happen is the rule of law and how, and of course, in terms of the threshold, I think it's something that should, not I think, it should be Mm-mm. decided by the court, by the Supreme Court. And of course, may dyan pwedeng dalawang mangyari dyan Pwedeng sa simula pa lang na hindi nila natin alam kung ano yung threshold, pumunta na, tumakbo na sa Korte Suprema. Mm-mm. Para mag-render na ang Korte Suprema ng desisyon. Di ba? Oo. Or magdesisyon ang Senate at sabihin nila na guilty ang Vice President on just 14 or 15 votes, arguing that 16 is not absolute, and then let Sara Duterte run to the court. Mm-mm. Pwede rin mangyari yon. Kasi baka sabihin ng korte, kung ngayon pa lang tayo tatakbo, sabihin nila, baka naman premature, hindi pa nga kayo nagbobotohan Hindi ba? Ano pang damage yan? Baka naman din na kailangan pumunta sa Korte Suprema at makakarating naman ng 16. Mm-mm. Right? Bakit naman kailangan bang tumakbo? Pwedeng ganun Pwedeng marami mangyari. Kasi kung ngayon pa lang pumunta, pwedeng to seek clarification. Baka sabihin ng Korte Suprema, hindi pa ripe ang issue. Oo. Well, at mukhang mahirap din na makikialam rito. At saka makikialam ang Korte Suprema sa makikialam mo. Oo. While the court is kasi nga baka nga maging mutin academic na mag-decide sila makarating yung pala 70 na boboto to convict. Oo. Hindi issue. Di ba? Correct. Pero at the same time, baka naman kailangan ng guidance kasi para maiwasan na yung mga baka maka-influensya din sa boto. Mm-mm. Yeah, Prof, sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa, anong pinakamahalaga na aral na dapat isaalang-alang rito ng Senado upang maiwasan yung pagdududa sa magiging resulta ng paglilitis? Much as I think this is in this impeachment of Sara Duterte. Of course, we in the political science profession, and we teach our students, we always say that impeachment is a political process, both a political and a legal process, a judicial process, quasi-judicial process. Oh. Sui generis siya. Pero itong panahon na to sa ngayon na napaka masalimuot ng usapin, I think the senators must always bear in mind that their duty is to the people. Mm-hmm. And the reason why we impeach officials is because of the fitness. We are judging. They should be judging the fitness. Impeachment is not about the guilt or the innocence of a person. Kasi hindi naman yung criminal trial. Mm-hmm. It is about the fitness of the person to remain in office. Oh. And to be elected in future offices. So yun dapat ang isipin. And therefore, they should base it not just on alliances, on political pragmatism, or on political, their own interests, but on the country, the interest of the country, on the evidence. Kasi yun ang pagbabase, ang tatanungin dapat nila sa sarili nila. Ayon sa ebidensya, si Sara Duterte ba ay fit para manatiling Vice President at kung sakali man mahalal sa mas mataas na posisyon? Yun dapat ang sagot. Mm-hmm. Ang sagutin.
ng bawat senador. Okay. Maraming salamat, Prof, sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Professor Antonio Contreras,